Good day mga kudoks! Kamusta na po kayo? Ako po si Dr. Win at isa akong pediatrician sa Pilipinas at ngayon nandito na ako nagtatrabaho sa United Kingdom. So ngayon, ang topic po natin ay tungkol po sa sakit ni Sunshine Cruz, isa sa mga sikat na aktres sa Pilipinas, kung saan nga lately ay rumampa si Miss Sunshine Cruz sa sikat na bench fashion show na nangyari last week. So naging balita online ang pagsabi niya na nakakaranas nga siya ngayon ng sakit na tinatawag natin na myasthenia gravis. So ano ba ang myasthenia gravis? So basically nanggaling po ang sakit na myasthenia gravis sa Latin word na grave muscle weakness. So ano ba ang nangyayari sa mga taong merong myasthenia gravis? So, pag nagigising ang mga taong ito na may myasthenia gravis ay okay ang kanilang pakiramdam, parang normal lang ang kanilang araw, pero throughout the day or as lumilipas yung araw nila, umaabot ng hapon or gabi, ay nakakaramdam sila ng unti-unting paghina ng kanilang katawan. So ano ba ang nangyayari sa mga taong merong myasthenia gravis? So tulad ng sinasabi ko, merong muscle weakness ang taong may myasthenia gravis. So ano bang muscle ang pwedeng maapektuhan sa myasthenia gravis? Pwedeng maapektuhan ang muscle ng ating ang buong katawan, lalong-lalo na ang ating skeletal muscle. Ang skeletal muscle ay ang mga muscles na bumubuo sa muscles ng ating kamay at saka ng ating paa at saka iba't iba pang parte ng ating katawan. At ang common din na symptom na panghihina ng muscle sa taong may myasthenia gravis ay ang weakness ng muscle ng kanilang mga mata. So ang ating mata ay pinaliligiran ng iba't ibang muscles. So pwedeng muscles na nakapaligid sa ating mata at pwede din yung muscles na kumukontrol sa paggalaw ng ating mata papunta sa taas, papunta sa baba, papunta sa kanan, papunta sa kaliwa. So, yan po ang naaapektuhan ng mga muscle sa taong may myasthenia gravis. So, tulad ng sinabi ko, merong panghihina ng muscle, so merong limitadong paggalaw ng ating mga muscles, at meron din yung tinatawag natin na drooping eyelid or yung paghirap sa muklat ng ating mga mata at ang paghirap ng paggalaw ng ating mga mata papunta sa kanan, sa kaliwa, sa taas at saka sa baba kasi nga nakakaapekto ito sa ating extraocular muscles. Dahil dito ay nagkakaroon ng tinatawag natin na double vision ang isang tao. So bakit ba nangyayari ang mga simptomas na ito? So bibigyan ko po kayo ng madaling example kung ano ang nangyayari sa taong merong myasthenia gravis. Sinabi nating autoimmune condition ay instead na patayin lamang ng sundalo ng ating katawan ang mga viruses or ang mga bacteria or yung mga germs sa ating katawan, ay meron tendency ang mga sundalong ito na patayin ang mga normal cells or organ ng ating katawan. So sa taong merong myasthenia gravis ay pwedeng maapektuhan ang muscle itself or pwede ring maapektuhan ang mga pintuan papunta sa ating mga muscle at nasisira ito. At dahil nga dito ay hindi na nagpa-function ng maigi ang muscles ng ating katawan at nagdudulot ito ng weakness or paghina ng ating mga muscles. Ang isa sa mga delikado na komplikasyon ng myasthenia gravis ay ang tinatawag natin na myasthenic crisis kung saan naapektuhan na ang muscles ng ating paghinga. So common ang sakit na ito sa mga babae na 20 to 30 years old at common din ito sa mga matatandang lalaki na more than 60 years old. So sa case ni Sunshine Cruz, sa pagkakaalam ko ay 47 years old pa. 47 years old na si Sunshine Cruz, which is outside sa common age group na naapektuhan ng sakit na myasthenia gravis.
Pero hindi talaga ito absolute na data kasi pwede pa rin maapektuhan kahit na anong age group. Kaya nga diniscuss ko 'to dito sa channel ko kasi pwede rin itong mangyari sa mga bata at kung maapektuhan ang mga bata sa sakit na ito ay tinatawag natin ito na juvenile myasthenia gravis or yung myasthenia gravis sa mga bata. So basically, halos the same lang ang mga simptomas kung sakaling maapektuhan ang mga bata ng sakit na ito. Ang magandang balita ay kahit medyo nakakatakot pakinggan at unusual ang sakit na ito, ay meron ng mga gamot na nakalaan para sa sakit na ito. So pwede ring, so aside sa gamot ay pwede rin mag-undergo ng surgery ang isang taong may myasthenia gravis. So hindi ko na ibibigay in full detail ang mga gamot or surgery na kaugnay sa sakit na ito. Ang advice ko lang at ang purpose ko sa video na ito ay maliwanagan at ma-educate kayo sa sakit ng sikat na aktres na si Sunshine Cruz at kung sakali na maaapektuhan ang inyong mga mahal sa buhay ng mga sakit na ito, at least alam niyo na ang mga simptomas ng sakit na ito at alam niyo rin na kahit papaano ay merong medical at surgical treatment para sa sakit na ito. So, kung meron kayong nararamdaman na ganitong sakit or ang inyong mahal sa buhay ay may ganitong sakit, mas mabuti talagang magpakonsulta ng face-to-face sa inyong mga doktor. Dito na nga nagtatapos ang ating video at dinadasal ko na maging okay ang inyong mga mahal sa buhay, pati si Miss Sunshine Cruz. Sana ay maging okay siya despite sa kanyang sakit kasi nakikita niyo naman na kahit may sakit siya na myasthenia gravis ay nilalabanan niya ito at isa siyang magandang halimbawa na despite merong sakit ang isang tao ay pwede pa rin tayong mabuhay ng normal at pwede pa rin tayong maging healthy sa ating sarili. Kasi isipin mo, si Miss Sunshine Cruz ay 47 years old na pero rumarampa pa rin siya kasama ang mga batang artista dyan sa Pilipinas. So, napakagandang example at napakagandang role model ni Miss Sunshine Cruz. At sana magpatuloy siya at hinihiling ko ang kanyang speedy recovery. Hanggang sa susunod na mga health advice at mga tips sa channel na ito at salamat ulit sa panonood mga Kudoks. Paalam!